ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayo magdiwang sa ating banal na piging ngayong 3 ng Mayo, kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago. Dumulog tayo sa Diyos ng awa. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo'y makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos ang kaitaasan, kaloob sa lupa ay kamayapan. Pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesucristo, kasama ng Espiritu, salwalhati ng Ama. Amen, 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 amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, taon-taon binibigyan mo kami ng kagalakan sa kapistahan ni na Apostol San Felipe at Santiago, pangundangan sa kanilang pagdalangin para sa amin. Pagindapatin mo na kaming makasalo sa tiisin at tagumpay ng kaisa-isang anak mo ay sumapit sa walang katapusang pagkakaisa sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. At ngayoy, ipinaalala ko sa inyo, mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangaral ko sa inyo. Iyan ang inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Sa pamagitan nito'y naligtas kayo, kung matatag kayong nananangan sa salitang ipinangaral ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumasampalataya na di iniisip ang inyong sinasampalatayanan, sapagkat ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa 3 araw, ayon din sa kasulatan, at siya'y napakita kay Pedro, saka sa 12. Pagkatapos, napakita siya sa mahigit na 500 kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanila'y buhay pa hanggang ngayon, bagamat patay na ang ilan, at napakita rin siya kay Santiago, saka sa mga apostol na sama-sama noon. Sa kahuli-hulihay, nagpakita rin siya sa akin, bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak nang di pa
kapanahunan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Ang langit ay nahahayag na ang Diyos ay dakila. Malinaw na nagsasaad kung ano ang kanyang gawa. Bawat araw, bawat gabi, ang ulat walang patlang. Patuloy na nag-uulat sa sunod ng gabi't araw. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Walang tinig o salitang ginagamit kung sa bagay, at wala ring naririnig na kahit na anong ingay. Gayunpaman, sa daigdig ay laganap yaong tinig. Ang balita'y umaabot sa duluhan ng daigdig. Laganap na sa daigdig ang kanilang mga tinig. Felipe, ako ang daan, katotohanan at buhay, amay sa akin matatanaw. Sumayin niyo ang Panginoon At sumayo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus kay Tomas, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kung ako ay kilala ninyo, kilala na rin ninyo ang aking Ama. Mula ngayon ay kilala ninyo siya at inyong nakita." Sinabi sa kanya ni Felipe, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." Sumagot si Jesus, "Matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Di yata't hindi mo pa ako nakikilala. Ang nakakita sa akin ay nakakita na sa Ama. Bakit mo sinasabing ipakita mo sa amin ang Ama? Hindi ka ba naniniwalang ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin? Ang mga salitang sinasabi ko ay hindi ko sinasabi sa ganang aking sarili. Ang Ama na sumasa akin ang gumaganap ng kanyang mga gawain. Maniwala kayo sa akin. Ako'y sumasa Ama at ang Ama'y sumasa akin. Kung ayaw ninyo maniwala sa sinasabi ko, maniwala kayo dahil sa mga gawang ito. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay makagagawa ng mga ginagawa ko at higit pa rito. Sapagkat pupunta na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa Ama sa aking pangalan ay gagawin ko, upang maparangalan ang Ama sa pamamagitan ng Anak. Gagawin ko ang anumang hihilingin ninyo sa pangalan ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. At sa ating ebanghelyo po ngayon ay sinabi ni Felipe kay Jesus, "Panginoon, ipakita po ninyo sa amin ang Ama at masisiyahan na kami." At siguro isipin ninyo na parang ang sagot ni Jesus kay Felipe ay parang nakakapangmaliit sa kalagayan ni Felipe, kasi ang sabi ni Jesus matagal na ninyo akong kasama, Felipe. Hindi mo pa ba ako nakikilala? Hindi mo ba nakikita ang katotohanan na nakikita mo sa akin ang Ama, ako at ang Ama ay iisa? Sumasa Ama ako at sumasa akin ang Ama. I mean, kung titingnan po natin ay parang mali ba si Felipe sa kanyang sinabi? Mali ba si Felipe sa kanyang request? Walang mali. In fact, napakabuti ni Felipe. Kaya lang, napakahalaga na makita natin na kung paanong napaka-simple ng takbo ng isip
nitong si Felipe. Napakasimple noong kanyang sinabi, and yet merong sagot na napakalaking bagay. Ang gustong ipakita sa atin ng Ebanghelyong ito at ilarawan kay Felipe, maging kay Santiago, hindi yung Santiago na kapatid ni Juan, kundi yung tinatawag nating Saint James the Less. At hindi minamalit sila. It's not because they are less, but because we want to see God more. Iyan siguro yan. Mas higit na maipakita ang kadakilaan ng Diyos. At mangingibabaw ito sa tuwing mayroong mula sa ating pagiging simple ay makikita natin kung gaano kadakila ang Panginoon. At aasamin natin mula sa ating kasimplihan na tayo ay pagpalain ng Panginoong dakila. So hindi yung ibaba, kung hindi ang intensyon na ibaba ang karakter na si Felipe, kundi ang mahalaga sa ating Ebanghelyo ay makilala at itaas ang ating Diyos na Panginoong Hesukristo at ang ating mapagmahal na Diyos Ama. At iyon makikita natin sa katotohanan na we start small. Kasi kung tayo ay malaki na, paano pa natin makikita na ang Diyos ay pinagpapala tayo? Maganda yung we start small, and then from the small things, makikita natin kung gaano kalaki yung pagpapala ng Diyos sa atin. Naalala ko, I also look at myself very small when I was young. Kapag ikaw ay batang sakitin, katulad ko po nung maliit akong bata, ako po'y sakitin, I look at myself as weak. Titingnan ko po yung sarili ko bilang isang mahinang bata kasi sakitin nga ako. Lagi kong iisipin, buti pa yung kuya ko, masigla, malusog. Buti pa sila, marami silang nagagawa, yung mga kapatid ko. Ako sakitin. So I look at myself as somebody who is small. Until one time, nabasa ko ang isang story na I'm sure nabasa niyo na rin yung kwentong ito. Ang kwento ng Leon at ang Daga. Yan. Leon at ang Daga. Parang may pelikula pa yatang gano'n, si Leon at si Daga. Pero dito sa kwentong ito, napakasimple ng kwento. Alam ko na maraming mga batang nabasa na ito. Ganito kasimple yung kwento, naglalaro yung daga, sa kanyang kalalaro ay napadpad siya at nakapag-ingay siya doon sa lugar ng leon na natutulog. Nagising yung leon, nagalit doon sa daga, dinakma niya yung daga at akmang kakainin niya yung daga. At ang sabi ng munting daga, mahal na Haring Leon, nakikiusap po ako sa inyo, huwag niyo po akong kainin, spare niyo po ang buhay ko. At balang araw po, gagantihan ko kayo at tutulungan ko kayo. Nakalimutan ng hari yung kanyang gutom at yung kanyang pagkainis na nagising siya. Sa sinabi ng daga, napatawa yung leon. Tumawa siya ng tumawa. Tawa ng tawa yung leon. Tuwan-tuwa siya sa sinabi ng daga at ang sabi ng leon, paano ako hindi matatawa ha? Ikaw, budbit, napakaliit mo. Tapos sasabihin mo sa akin na balang araw, tutulungan mo ako na kung ang buhay mo ngayon ay aking ililigtas, ako, may liligtas mo balang araw? Paano mo gagawin yon? Yung liit mong niya, yung laki kong ito, tingnan mo ako gano'ng kalaki. Nagpapatawa ka ba? Pero sige na, umalis ka na. Napatawa mo na ako. Ayoko nang kumain. Okay na yun. And then isang araw, itong leon nga ay natrap ng isang net na nilagay ng mga hunters para siya ay mahuli. At bago dumating yung hunter, dumating ang daga at ang sabi ng daga, mahal na hari, wag ko kayo mag-alala. Di ba sabi ko sa inyo, balang araw tutulungan ko kayo? At nginat-ngat niya, nginat-ngat yung net na nakahuli dito sa hari. Nginat-ngat niya yung yung net at unti-unti nagkaputol-putol yung tent na ito at bumuka at nakawala ang Haring Leon. At na-realize ng Haring Leon na tama ka pala, masyado kong minaliit yung pagiging maliit mo dahil maliit ka naman talaga. Pero
Ngayon, alam ko na kahit gaano kaliit na tulad mo ay mayroong magagawa. Ayun. So, naging paborito ko yung kwento na yon, na kahit gaano kaliit ang isang tao, meron siyang magagawa. Na kahit na gaano ka baby step, lahat naman ng bagay nagsisimula sa baby step. Pero ako hindi baby step ang tawag ko doon, kundi ang lahat nagsisimula sa munting kagat ng bubwit. Ayun, bubwit. Bubwit means maliit na daga. So sa bawat munting kagat ng bubwit, kahit gaano kamunti yung bubwit, kahit gaano kamunti ang kanyang ngipin at munti ang kanyang kagat, eventually ito ay nakapagligtas ng isang leon. I would like to be that mice someday, or that mouse. I would like to be that bubwit someday, na kahit gaano kaliit ang tingin mo sa akin, someday ay may magagawa ako malaking bagay. God will show me the way. Alam po ninyo, mga kapanalig, marami tayong kilalang apostol na sikat. Number 1 na ang ating first pope, si St. Peter. Siyempre, si James and John, James the Great and John, or si Andrew, or si Thomas. Pero little ang ating nalalaman sa mga apostoles na pinagdiriwang natin ngayon. Pero no matter how little we know, it doesn't really mean na napaka-little ng kanilang ginawa. Sina Felipe at Santiago de Les, ay kapwa nagsikap ding ipalagaan pamabuting balita at nag-alay ng kanilang buhay upang ialay sa Panginoon Diyos at maipahayag ang mabuting balita. Sana makita natin yung katotohanan na mula sa pagiging maliit, kaano man kaliit, ang tingin sa iyo ng iba, huwag mong maliitin ang sarili mo. Who knows, tulad ng isang munting bubwit, and I am here right now in front of you, God is using me as an instrument to spread the good news. Kuminsan, ang bubwit, kahit gaano mo maliitin, ay merong malaking magagawa. Hindi mo kailangan maging super sikat at makagawa ng extraordinary things. Magmahal ka lang, Diyos. Amen. At mga kapanalig, manalangin tayo para sa mga pangailangan ng simbahan sa pamamagitan ni San Felipe at Santiago. Ating itugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga obispo at mga pari, naway buong tapang na isagawa ang tungkuling mapalaganap ng Ebanghelyo kahit sa mga lugar na hindi ito tinatanggap. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga hindi nakakilala kay Kristo, naway maakay sa liwanag ng Ebanghelyo sa pamagitan ng mga turo at halimbawa ng mga Kristiyano. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging mga saksi ng Ebanghelyo sa pamagitan ng ating paglilingkod sa kapwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magtamo ng kagalingan sa pamagitan ng ating paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga naging masipag sa kanilang mga gawain sa buhay na ito, naway magtamo ng kanilang gantimpala sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama, inihahayag ng iyong anak ang pag-ibig mo sa amin sa tulong ng mga panalangin ng matatapang na pastol na nangalaga sa iyong kawan. Nilalapit namin sa iyo ang aming mga kahilingan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo
sa iyo muling ihahandog. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ang tanging ninanais sapat na ito, O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyaya aming iwan. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga alay ngayong kapistahan ni Apostol San Felipe at Santiago, at ipagkaloob mo ang pamumuhay namin araw-araw ay maging relihiyong minamarapat at kinulugdan mo sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging mapatnubay sa mga kabilang sa nililingap mong kawan. Ito ang ginanap na pananagutan ng giling mong anak at pastol ng tanan. Ang mga apostol ay kanyang mga katuwang sa pagiging pastol at patnubay ng sambayanan. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, puspos ng luwalhati ang langit at lupa, Hosana, Hosana. Sa kaitaasan, Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawing banal ang kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin.
Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitain, sarili ay inihain, bilang pagkain inumin, pinagsasaluhan natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay, ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa, ni Ernesto naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan na iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanyang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin. At huwag mo kaming ibahin tulad sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you, kapayapaan po sa bawat isa. Kapayapaan po sa inyo mga kapanali. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kaloy kami, Agnus Dei Kitolis, peccata mundi, dona nobis. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyong, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita. Tulungan mo akong maging malaya. Sa oras ng hirap at pagsubok, dinawin mo sa akin na sa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akhayin mo ako sa buhay ng paglilingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahalat. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, ligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nagsalo sa banal na pakikinabang ay pamalagiin mong dalisay sa buo naming pagkatao. Kaysa ni Apostol San Felipe at Santiago, kami naway marapati mong makakita sa iyo sa aming pagtingin sa iyong anak upang kami maging dapat magkamit ng buhay kailanman sa piling mo. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa paggamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ang kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po na may kagandahang loob ang iyong mga lingkod, na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawan lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen.
Rested fides supplementum sensum defectui genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedenti ab utroque comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Tieis, Omne delectamentum in se habentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramentum mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribeque sumus itanus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Ang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Sacramentum
Jesus.